Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG at sa lahat po ng mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan at sa lahat po ng ating mga mananampalataya sa buong mundo at sa mga katropa po natin sa Pentecostals. Yes, we are. Magandang umaga po at salamat sa patuloy na pakikinig sa salita ng Panginoon. Sa umagang ito po ay mag-aaral tayo sa salita ng Panginoon mula po sa aklat ng Psalms chapter 79. Ito po ang pagkasabi, Panginoong Diyos, pinasok ng hintel ang lupang pangako. Hayot iyong masdan, winasak ang lungsod, ang banal ng mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig sa dami ng patay at walang maglibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan niyaong pagtawa. Lahat ng palibot ay humahalakhak sa gayong nakikita. Iyong galit sa amin, O Yahweh, hanggang kailan ba kaya matatapos? Na di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Doon mo ibaling ang matinding galit sa maraming bansang ayaw kang kilanlin. Mga kahariang ang banal mong ngalay ayaw na tawagin. Masdan ang ginawa nila sa bayan mo. Ang mga lingkod mo ay pinatay nila. Pati ang tahanan nila ay winasak, walang itinira. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Panginoong Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo kaming nagkasalay, patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ang madlay, hindi naglilikat. Bakit magtatanong itong mga bansa ng katagang ito? Ang Diyos mo'y nasaan? Ipaghiganti mo ang mga lingkod mong kanilang pinatay. Ang pagpaparusay iyong ipakita sa iyong mga hirang. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang mga daing. Sa taglay mong lakas iligtas mo silang takdang papatayin. Iyong parusahan niyaong mga bansang sa iyo, O Yahweh, lumapastangan. Parusahan sila ng 7 ibayo sa gawang pag-uyam. Kaming iyong lingkod mo, kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Sa umagang ito po'y pag-uusapan natin ang topic na pinamagatang The Nation's Cry. Ang ating bansa po'y umiiyak tulad ng bansa ni Haring David. Sa kanila po ay mayroong pag-iyak at pagtangis sa kanilang buong bayan dahil po sila ngayon ay nilupig ng kanilang mga kaaway. Ang dahilan po ng paglupig na ito ay kasalanan din po. Ang kanilang mga magulang ay lumabag sa kautusan ng Diyos at sinabihan silang, huwag kayong magsamba ng iba't ibang Diyosan, bagkus ako lamang ang inyong sasambahin. At ang magansang ito ay sumuway po sa utos ng ating Panginoon. At ang naging resulta po nito'y sila ay naging alipin ng ibang bansa. Kaya sabi ni David, dapat sila po Panginoon ang iyong parusahan dahil kami naman po ay mga anak lamang. Ang aming mga magulang ang siyang nakagawa ng kasalanan. Pero dahil nga ang kasalanan ay from generation to the next generation, dahil ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay pipili ng ibang Diyos maliban sa akin. Sa Exodus po ito mababasa, doon sa 10 utos. Sinabi ng Panginoon na hindi lang ikaw ang henerasyon mo, bagkus ang kasunod pa na henerasyon, because you are worshiping more than one God. Now, paano natin po ito puputulin? Mapuputol po natin ang curse na ito kung tayo po ay mag-umpisang maglingkod sa Diyos at ialay ang buo nating pamilya sa paglilingkod sa nag-iisang Diyos. Gayon din po ang nangyayari sa ating bansa.
tatanggapin man natin o hindi, aaminin man natin o hindi, nakikita po natin ang ating bansang Pilipinas ay nalulugmok po sa kasalanan. Ang ating pong bansang Pilipinas ay may karamdaman. Ito po ay may sakit na sa lipunan na nahihirapan maging tayo kung paano ito gamutin. Dahil sa sarili nating kakayanan, sabi nga nila, kamay ng baka lang daw ang solusyon. Pero ang alam ko po, ang solusyon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang pinakasolusyon. Ngayon po, kung titingnan natin ang ating bansa, ay nagtatangis. Ang ating bansa ay umiiyak. Ang ating bansa ay naghihinagpis sa sobrang dami ng calamity. Alam niyo po anong pinakadahilan niyan? Kasalanan. Ang pinakaugat po niyan ay kasalanan. Ang ating buong bansa ay nagsasamba higit sa isang Diyos. Anong sinasamba natin higit sa isang Diyos? May ilan na nagsasamba ng santos o ng rebulto. Ang iba naman, maaaring hindi nga santo ang sinasamba, kundi ang kanilang sarili. Ang iba, maaaring hindi sarili, kundi pera, naging Diyos-Diyos na sa buhay nila. Ano po ba pala ang ibig sabihin na mayroon yung sinasambang ibang Diyos? Ito po, kung may mga bagay na nakakahigit sa pag-ibig natin sa Diyos, yun po ay naging Diyos-Diyos natin. Kung tayo po ay hindi mag-iingat, may mga bagay po sa buhay natin na hindi natin kayang ipagpalit sa Diyos, yun po ay makukonsider na Diyos-Diyosan natin. Ang bansa po natin ay may karamdaman. Ang kailangan po ng bansang Pilipinas ay pananalangin. Ang kailangan po ng bansang Pilipinas ay pagsisisi. Kung ang isang presidente ng Pilipinas ay sisigaw, tayo'y magsisi at ang buong bansa ay lumapit at dumulog sa Diyos. Alam kong ang ating bansa ay pagagalingin. Subalit, bihira lang sa mga presidente o sa mga nakaupong presidente ang tumatawag sa Diyos in times of troubles. Bihira lang sa mga presidente ang tumatawag sa Panginoon sa the moment that the Lord is asking for the people to repent. Pero wala tayong magagawa doon kasi labas na tayo doon. Bilang isang bansa, bilang bahagi ng bansang ito, akin pong panawagan sa lahat ng mananampalataya. Let's all repent. Magsisi po tayo. Ipanalangin natin ang ating bansa. Sa ano pong paraan? In behalf of the country, let's stand as one. Let's stand being the people who are sinning against God. Let's cry to the Lord na patawarin ang ating bansa sa nagawa nitong kasalanan against ating Panginoon. Anong kasalanan? Tingnan nyo lang po, no, ang rampant na immoralidad ng ating bansa. Tingnan nyo po ang korupsyon. Tingnan nyo po ang LGBT na lumalaganap, no, ang kanilang ginagawa. No. We are not condemning the people. We are condemning the sin. No. Yung kasalanan, we hate really the sinful acts. But the LGBT, we love them. But remember this, we have to stand in the truth and we have to speak the truth in love. Immorality ay laganap na po sa ating bansa. Adultery, fornication, pagnanakaw, droga, korupsyon. Atin pong nakikita ito sa ating bansa. At kung ang mga Kristiyano ay walang gagawin, ang atin pong bansa ay lulubog at lulubog at lulubog ito kung wala tayong gagawin sa ngayon. Ang pinakamaganda pong magagawa ng isang Kristiyano ngayon ay yung bagay na kaya nating magagawa. Because we don't have to expect the government to do something in behalf for us. We ourselves will have to do the part that we can do. Ano yung bagay na magagawa natin? Hindi naman tayo pwedeng umupo doon sa Kongreso para baguhin ang ano man doon. Ang kaya natin gawin is yung within our capacity, which is to pray and to believe. So my challenge to every Christian today is for you to pray and to stand on behalf of the Filipino people. We have to repent. We have to seek the Lord's forgiveness. The nation is crying. The nation is in sickness. Kailangan nito ng Diyos na magpapagaling. Pagalingin nawa ng Diyos ang ating lupa at ating ilapit sa Panginoon ang ating bansa. Kaya po, this is my challenge to everyone who are listening today. Start to pray for our nation. There is a cry of our nation. Ito pong muli si Pastor OG na muli pong magpapaalala sa atin
na sa araw-araw na pumumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po at magandang araw.